Hello, hello. Is it recording na? Yes. So we've been planning this podcast nung nasa Manila pa, but right now way back. mga 2 years ago. Or Hindi nga, 2 years na nga. Years ago na. So right now, nasa Siargao kami and we're gonna do our first ever podcast. So please bear with us. So I'm Mike I'm Nicole. and welcome to Walang Ligong Podcast. Ayan. So siguro, ayan. So very sponty lang yung podcast natin. Wala siya masyadong structure but we Wala siyang just structure, wala din kaming ligo. wala ring ligo. Kasi brown out na naman dito sa Siargao. Yes. Yeah. So Yan pala ang ano dito sa Siargao, no? Brown out. very local na kami. So ayan. So meron kaming set of questions lang naman. So ayun. So we're gonna answer it based on our experiences Yes. and outlook sa life or Own Go. opinion lang namin to. So, wala naman, wag nyo kaming i-judge. sure wala siyang Speaking for ourselves. experiences lang namin to. So kung may different experience kayo, sa inyo yun. Yun, gawa ko yung sarili nyong podcast. So, di ba sumisikat na cancel na? So, ayan. So, sige. So, first question, I think, Nix, siguro. What does a healthy relationship look like? Wow, agad To you. Healthy relationship. Good communication. Yun lang yung sagot. Elaborate mo naman. Good communication and ang hirap kasi yan ng healthy relationship, parang iba-iba siya per person. So para sa akin nga, good communication and mas marami kayo dapat similarities kesa yung differences. Kasi pag sobrang dami yung differences, minsan ang hirap mag-adjust. So, kunyari, adventurous ka, tapos yung isa, KJ. So ano yung nyo, core memories nyo? Di ba parang wala masyado? So, yun. Good communication, kasi mahirap kasi yung ikaw lang yung nakaintindi sa sarili mo. So, parang lagi kayo, eventually, mag-end din kayo kung hindi kayo nag-uusap lagi ng maayos or hindi kayo nagkakaintindihan. So, yun lang naman yung naisip ko for now. Siguro pag may sinabi ka, meron akong masasabi. Ikaw? Sa akin siguro, same lang din naman. Communication is really important sa relationship talaga. When parang kapag sinabi ko communication, it's not just you're just talking lang na consistent lang yung talk nyo, but also there's an understanding din sa mga talks na yan. Kasi iba yung lagi kayo nag-update, oo, importante naman siya. But syempre, if gusto ko yung communication na nare-resolve nyo, yung mga bagay, hindi yung pinag-usapan nyo. Naisip na naman ako. Hindi yung pinag-usapan nyo tapos wala kayong na-resolve. So parang you just let it pass. Tapos parang so pag naulit to same lang yung mangyayari. So gusto ko yung ganung communication na re-resolve nyo. You have to, of course, dapat may time muna kung pag-uusapan nyo yung mga bagay. Kunyari, may init ulo mo. Okay lang yung manghingi ka ng time, space, di ba? So, pero make sure na babalikan mo yung topic na yun. Kasi your partner is waiting for you to do that as well, di ba? So parang yun yung sa akin, communication din. And yun, agree with Nix na dapat good, mas maraming similarities din. And sa akin, healthy relationship, siguro if your partner is proud of you. Gusto ko rin yung fine-flex ako. Hindi naman kailangan sa social media, pero alam mo yun, Sabi nila, 'di ba, parang yung sa Bible ba? Yung love is not patient. never, parang pride, parang never yung pride. Pero for me kasi, iba yung definition ko ng dapat proud ka. Hindi naman iyayabang siya, but proud ka, like hindi mo kakainggitan yung mga success ng partner mo. Yun, dapat ikaw yung unang supporter niya kapag meron siyang mga achievements sa buhay. Hindi mo siya competition, baga ganun. So, yun yung sa akin. May idadagdag ako dun sa una mong sinabi na yung sa communication, dapat kayo mag-resolve ng conflicts. Kasi ang dali lang kasi na ang saya nyo, memories, good memories, pero dun daw kasi nasusukat yan kung paano kayo mag-resolve ng conflicts. Dun makikita kung patient ka ba talaga, kung willing kang intindihin yung tao. Ayun. Bigat agad, walang topic pala. Siguro yan, di ba healthy relationship na? So let's, baliktarin natin. So paano mo madedefine yung toxic relationship and how do you know when it's the right time to walk away na from it? Ikaw ba? Sino una? Sige, ako na lang muna. Hello, I never walk away kasi. Like, hindi ako yung, may times na hindi natin talaga mahal yung partner natin. Diba? Like, hindi siya yung same level. Mahal, wala na ring kilig, may times na ganun. But the commitment, dapat yun nandun. Ito, na-learn ko lang to from the past 2 years of being single. What? Hindi, ayun. So, parang commitment talaga din. And
Siguro kapag worth mo talaga, sobrang baba na ng self-worth mo, at hindi ka natutulungan ng partner mo to boost your confidence din, and to level up, parang ganun. And nawala na yung confidence mo and all. Naghahanap ka na ng validation from other people, not just from your partner na. I think that's the time to walk away kasi trust me, you're going to use other people and ikaw yung magiging mali doon sa relationship na yon kapag ganun yung nangyari. So if you're feeling na hindi na talaga, hindi ka na yon, hindi na ikaw yung dating ikaw, nawala na talaga yung identity mo sa person as an individual, then I think that's the time for you to walk away na. Yung question mo, diba, is yung paano When, malaman kung toxic and when to walk yeah. away. Sa toxic, alam mo, mahirap kasi siyang parang It's hindi really siya different, hindi siya yung pag sa'yo toxic, dapat sa lahat toxic. Yeah. Depende kasi, match lang naman 'yan sa tao. Yung iba kayang i-tolerate yung ganito. Unless talagang Yun yung sinasabi natin kung ano yung Oo, non-negotiable sa'yo. yan, diyan pumapasok yung non-negotiables, negotiables. And red flags and just flaws lang. Depende na yan sa'yo. So, sa akin naman, kung kailan ka mag-walk away, ito yung natutunan ko in my over a year of singleness. Wow! Gusto ko yung may paano. Akin, yung kapag iniisip mo na, kino-question mo na if siya ba yung para sa'yo. Kasi hindi naman siya one-time thing na, hindi siya impulsive na naisip mo lang na, para ba siya sa akin? Kasi parang nag-build up na yung thinking na yon na, yung idea na yun sa'yo, para ba siya sa akin? Ibig sabihin nun, kakaibuturan ng iyong pagkatao, nararamdaman mong hindi na talaga. Ganun. Parang pinaglalaban mo na lang. Siyempre, hindi ka naman impulsive na mag-iisip na, sige, mag-break na kami. Bibigyan mo naman ng chance, pero wag na dapat siyang umabot ng siguro 1 year. Diba? Yung pag 1 year, Wala namang timeline. wala naman timeline. Pero for me, yung pag ilang beses mo nang inisip na, para ba siya sa akin? Yung kahit wala na siyang ginagawa, yung kahit na-communicate mo na yung feelings mo, wala pa din. Parang it's a sign na talaga. Parang trust your gut. Trust your gut feeling. Ganon. May napanood akong movie, nakalimutan ko kung ano yung title. So parang meron doon 3 questions sa movie na yung isang question doon, kung paano malalaman na siya na yung taong para sa'yo. Itatanong mo daw sa sarili mo yun. So one of the questions is yung nakikita mo ba siya na magiging tatay, mga anak mo, or magiging partner mo. Parang ganun. Meron din nagsabi, parang hindi siya masyadong, parang easy question siya sa'yo pagka nakikita mo ba siya sa future, ganun. Yes, nakagad. Pero pag kayong parang, Hindi, as a dad ng As mga a dad. magiging anak mo, yun daw dapat. hetero. Yeah, for straight couple. So, yun. Pero sa mga LGBTQIA community, ka-community natin, nakikita mo ba, siguro pwede yun i-rephrase to, nakikita mo ba siya sa partner, and yun, if you want kids, yun, makikita mo siya na mag-raise kayo together ng child or ng kid, di ba? Or kung wala, ayaw nyo ng kids, kahit sa aso lang, di ba, sa pet lang. Or if yung situation ngayon, kaya mo ba yan, kunyari, tiisin, or kaya mo bang ma-experience to forever? Wala kang ina-expect na magbabago din siya. Parang eto, yung now ba is kaya mo? Yun nga yung something na yung flaw niya is for you tolerable ba? Kasi hindi naman tayo perfect. Ang ingay naman. Hindi yan rinig ka. Ay, hindi marinig. Hindi rin narinig yung music. Ano? Ayan. So, Alam mo, sana hindi tayo magka-dengue. Ayun pala, meron din ditong question na parang connected lang din. For you, is there such thing na as the one nga? The one. Like, isa lang siya. Parang, ibig kong sabihin is, hindi, ibig sabihin ko, there's one person lang na para sa'yo. Yeah. Yung soulmate. Hindi kasi, naniniwala ako na parang, walang sinet sa'yo. Parang, ano lang siya, you make your own destiny kasi. Hahanap ka ng match mo, and then, you work it out. Ayun. So, parang yun nga yung the one mo. Hinanap mo lang siya. Hindi siya nakaset sa'yo. Yung nasa isip ko lang kasi is yung parang meron itinakda para sa'yo. Kasi yung iba naniniwala na, yung soulmate ko hanapin ako, ganyan. Actually, di ako Hindi naman naniniwala. na... Make your own destiny. Kasi kung nasa bahay ka lang, paano mo mahanap yung the one? Ako din, kasi parang, di ba lagi sinasabi na, maghintay ka lang, ganyan. Pero if you're not taking any actions nga, paano? Paano kung ganun din yung nakaset sa'yo na maghintay lang din siya? Naghihintayan kayo mga B. So, paano kayo? Diba? So, are you just gonna make the universe responsible for it na, sige, gawin natin to na magkakabungguan sila sa bus? No. Hindi siya cinematic. Hindi siya K-drama feel. So, for us lang naman yun, no? But, syempre, sa mga ganon, kung naniniwala kayo or na-experience nyo na yung ganun, di good. Really good for you. Ito magandang question natin.
So next question is, how important for you yung physical chemistry versus sa emotional connection? Versus, dapat pareho siya. Hindi siya versus. Dapat, alam mo, ang hirap kasi nung parang okay lang kayo emotionally, tapos hindi ka naman attracted. Kasi ang dami namang mabait dyan, pero wala kayo nung chemistry. Like, hindi ka attracted. Hindi naman ibig sabihin ng attracted ka physically, kailangan gwapo na siya or maganda. Yung ano lang, Sa taste preference mo mo lang, yan, preference mo lang. So, ayun, kailangan pareho siya. Pagka kasi yung nyari, emotionally compatible lang kayo, tapos hindi ka attracted. Paano pag biglang nainis ka sa kanya tapos hindi mo siya bet? Parang ano ka magiging good mood nun? Parang ang shallow, pero kasi may contribution talaga siya sa, yun. I agree naman din kasi let's be real, no? Sa walang ligong podcast na to, real talk lang. Physical, yun nga, I agree doon, hindi naman dapat siya sobrang pogi or yung parang socially accepted na looks dapat yung partner mo or yun yung hanapin mo. Depende sa yan kung saan ka Standard mo attracted. Standard mo yan. Pero syempre, yun nga, important yun, yung physical attraction kasi yun yung uni. Pag nakakita ka ba ng tao, uy, grabe, ang bait niya sa Yeah. pamilya niya. Diba? Hindi naman ganun. Ano to? Love at first sight naman talaga, diba? You're attracted to that person. Oh, cute niya. Pogi siya, maganda siya. Then, saka papasok yung emotional compatibility nyo. Kikilalanin mo. Kikilalanin mo siya. So, important talaga siya. Pero, looks, fade naman talaga. Pero matagal pa yun. Pero tsaka minsan kasi yung looks, parang somehow makakuha ka din dyan ng idea kung paano nila alagaan yung sarili nila. Kasi, di ba? So, it says something about their behavior then, diba? Yes. How are they taking care of themselves, diba? Kunyari, ayan! And we're back. Kasi na-lowbat and na-full yung SD cards. Last nating pinag-usapan Last one was is yung ano. physical attraction. So Yes, basically, emotional dapat connection. hindi siya dapat versus. Yeah. Dapat pareho siya. Hand to hand sila. Yes. So, ayan. So, few questions na lang siguro, no? Para lang mag-reflect tayo for this Walang Ligo podcast kasi naglalagkit na rin ako talaga. Literal na walang ligo talaga to. So, next question about naman sa early stages ng dating siguro. So, eto, should you date someone who isn't your type? Alam mo, who isn't your type? Minsan kasi hindi yun yung binibigay sa'yo ng tadhana. Basta nga pasok nga siya sa mo. So, type At pa din siya? Hindi, kasi di ba yung usual mong type, kunyari, yeah. yung Parang- super duper, yung physical, or basta yung usual mong type, minsan kasi iba yung connection nyo, tapos attracted ka naman, basta depende siya. Para sa akin, pwede naman. Basta yung core or yung non-negotiables masusunod. Actually, siguro, if the question is parang, should you date someone who isn't your usual type? No? Parang ako pwede yon. Hindi siya yung usual type ko. Kasi parang recently, I dated someone na, hindi naman date, but ka-talking stage, wow, 20 years old. Siguro, I met someone na sa way younger sa akin. And hindi, type ko nga yung younger. Pero like yung sa LU, yung drag queen. So, hindi ko knows na siya, drag queen siya, nagda-drag siya, ganyan. Nung una ko siyang na-meet. Pero nung nagkausap kami, yun, Pwede naman. pwede naman. Kasi parang personality niya yung nagustuhan ko. I like him as yun sa Mandy side niya and I like her dun sa drag side niya. So, yeah, hindi ko siya usual type but I'll go with it. Siguro kung sa personality din, match kami or ganun. Yeah. Maganda yung vibe. Anything else to add po? Wala, yun lang Okay. naman. Pero syempre, as much as possible. Yung type. Tama naman. So let's go back sa sa conflict or resolving conflict or communication. Tingin mo, what's your thought about silent treatment versus space? Is it like ano yung difference niya? Or meron ba? Hindi ako magmamalinis. Kasi, syempre, nagawa ko din naman yan before. Syempre, Alin doon? bata, silent treatment. Silent treatment. And until now, hindi ko alam if magagawa ko pa din siya in my future relationship. So, ewan ko. Basta, I will try my best to communicate well. So, ano ba yun? What's the difference between silent Meron treatment ba? and space? Space kasi, personally, ako yung tao na need ko ng space. Kasi medyo mabilis uminit ulo ko. Hindi naman mabilis, pero pag uminit yung ulo ko, ibig sabihin, kotang-kota ka na. So, pagka kinulit mo ko, mas lalo akong maiinit. So, ako, need ko ng space. And then, yung silent treatment is, pag may gusto kang makuha, tapos gagawin mo siyang way to get it. So, parang in a way, manipulation yung silent treatment. Yeah. Tama ba?
For me naman, yung silent treatment siguro is, for me, ito yung parang automatic, default, ganun ko talaga. Like kapag ayaw mo ng talk, ayaw mo ng communication. Yung somehow, yung space kasi for me parang formal way for you to ask na, teka muna, let's pause. Parang an hour, bigyan mo ako ng ilang oras or to think through all what happened or para makalma ko yung sarili ko. Hindi siya to think through. Parang gusto ko lang na, yun. Tama ka din makalma. naman, kumalma. Kasi Yeah. pagka nagsalita ako ngayon, baka masakit yung masabi. So for me, yun yung difference nila. Yung silent treatment is just parang disrespectful siya. For me, bigla na lang kasi na tumahimik ka, di ba? Yung space kasi, dapat pwede mo That's sabihin. your way. Yun yung isang na-learn ko din na hindi agad dapat ma-resolve yung issue nyo or pag-usapan agad. Oo. So, Pero hindi ayun. rin naman ibig sabihin na hindi dapat agad-agad patatagalin nyo. Yeah. Dapat pag-uusapan nyo pa rin. Parang enough na siguro yung one day, one whole day para hindi mag-usap. Siguro Kagaya ng naman. Sinabi ko kanina, dapat babalikan nyo yung topic Yes. na yun para ma-resolve nyo. Hindi nyo talaga Palalagpasin. palalagpasin Mahirap lang. yung pinapalagpas nyo lang kasi Yeah. magre-resurface lang siya ulit. True. Baka in a worse form pa. Yeah. Ganun. Ito na, sige. What was your biggest relationship lesson after a breakup? End na tayo. Kasi ito na yung What's your biggest lesson? Yun nga, yung parang kanina sa sinabi ko na be in tune with your feelings. Kasi ako dati tinry ko talaga ng tinry kahit na ayoko, ganyan. Sige, try lang. Since parang medyo matagal na. So, dapat i-assess mo pa din yung sarili mo if nagsistay ka lang because matagal na or nagsistay ka dahil parang worth it pa siya for you. Kasi ganun din naman. Sayang oras. Yun yung sayang oras pagka pinupush mo siya, pero alam mong mag-end din to sooner or later. Sayang oras. As in, magto-29 na ako. So, sana nung mas fresh ako jumawa pa ako. Char. Ako siguro, my biggest lesson is, yun nga, don't lose yourself trying to save the relationship. Like, yung parang alam mo basta yung respect mo sa sarili mo nawawala na and all just to keep the relationship going, diba? So, you settle. Kasi kapag ganun, you settle for less na. You settle for the things na hindi mo naman dapat deserve. Parang Kaya nga ganun. dapat lagi mong alalahanin yung non-negotiables mo. So, hindi siya magbe-bend para sa isang tao. Kasi, pag may binend ka doon, alam mo, babalik din yan pag nawala na yung parang honeymoon stage or yung feeling mo na Pag wala yung love na kilig, love mo siya. Wag wala na yung kilig. Yun sa akin. Don't lose yourself and don't settle for the things na hindi mo deserve talaga. Ayun. Yan. Alright. Ano pa ba? We still have 5 minutes pala. So, we can Gusto ko stay. yung countdown. We can still talk about another topic. Sige. Wait lang. Ito, maganda to. Can you stay friends with an ex? Ako muna. Sige, ako muna Medyo magulo ko dito recently kasi yung ex ko, gusto niya maging friends kami. Nung time na hindi pa alam ng lahat na after the breakup, gusto niya maging friends. Question na to kasi parang mapipinpoint na tao. Hindi, wala naman. Pero, It's just for the podcast. Ever na feeling mo ikaw yun. yeah. Ikaw nga yun. Hindi, basta yun. Yung ex ko before, gusto niyang maging friends kami. Nung tago pa sa lahat yung relationship. Pero eventually naman, nalaman na ng buong world. Wala. Wow. So, hindi na naging friends din. So, ako naman, dumating din ako sa point na, okay ako maging friends sa kanya or kami, pero dapat wala kaming jowa. Kasi parang respect lang yun for the jowa. Pero now, after all what happened, hindi na pala. Ayoko na maging friends sa kanya at all. Hindi siya pagiging bitter, pero parang I don't see any reason for us to be friends din. And I have a lot of friends naman na. Respect ko din sa sarili ko yun and sa partner niya din. And also to my partner in the future, 'di ba? So yun. Pero different situation yung may anak kayo, ha? For example, True. hetero Co-parenting couple. yun. Co-parenting you have to be okay. Hindi naman siguro friends, but you have to be okay na civil ya. Yung ganun. Pero sa akin, no na. Sa akin, hindi ko sure kung friends kami. Yung sa last relationship ko kasi, barkada kami. So, syempre, alam nga namang EFO nila yun for me or EFO nila ako for him. So, sa akin, I can't be friends. Hindi ko feel, pero I can be civil naman. So, Yeah, kunwari, if same. makita ko siya, then wala naman ng any bitterness or ano. And if magkaroon ako ng next relationship, I don't think kaya ko siyang ma-involve sa life ko. Kasi, syempre, respect na nga lang what he said. Ayun. So, ako naman yung pipili ng next question. We still have a few more minutes.
Is closure necessary? Or can you create it yourself? Ako muna. Hindi siya necessary yung closure. Closure from the person, from the other person, it's not necessary. But closure from yourself, it is, syempre. Kasi parang you have to set na yung boundary, yung parang set na yung limit mo na, okay, ito na yan. Yung walang explanation, that's a closure. 'Di ba? Yung hindi pagpansin sa'yo, yung disrespect, that's the closure. Yes. So, Sa akin, dati naniniwala ako sa closure eh. Kasi parang masabi mo lahat ng feelings mo or yung kumbaga ba parang ma-wrap up yung relationship. Pero pagka kunyari fresh pa yung breakup, I would suggest na no contact. No contact for how many months or kung gaano man katagal. Kasi syempre pagka bago pa, wala, may feelings pa kayo eh. So baka mag-aano pa kayo niyan. Pwede pa kayong magbalikan yan. And kahit, yung kahit naiisip mo nang hindi talaga siya para sa'yo, since super vulnerable ka pa, pwede pa kayong magbalikan. So, comfortability kasi. Yes. Yung Siguro kung gusto mo talaga ng closure, kapag okay ka na, yung sure ka nang hindi ka na masusway ng anything na sabihin niya, kung gusto mo man talagang makausap. Because So, is it necessary nga sa'yo? it's not necessary, pero if gusto mo, dapat okay ka na. Right. So, I think that's for our first episode. Wow! First episode! Kala mo meron pang episode na next. Ayan. Maybe next time we can talk about other things than. So, comment lang. Comment nyo Lang sa anong comment section. topic na gusto nyo pag-usapan. May question kami dito na pwede nyong i-comment. What's your non-negotiable? Yeah. And ang branding namin ay wala talaga kaming ligo before Yes. shooting the podcast. Kasi Yes. yun nga yung title ng podcast namin. At ngayon nga, inabot na kami. Kaya kita nyo may araw na. Inabot na kami ng hapon. So, after nito, magsi-surfing kami. Ay, hindi na maliligo. Ako maliligo ako. Maliligo din ako. Kasi maano na. Anyway, I'm Mike again. And I'm Nicole. Thank Thank for you. listening. Listening and watching. Bye.